Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong post ng Batas PH 23 minutes ago. Marcoleta wants Boying out for ombudsman race. Nyako. Ombudsman dream ni ni Secretary Boying Rimulya para mapurnada itong wise move ni Senator Rodante Marcoleta. Just in, Senator Rodante Marcoleta announced that he filed a sworn opposition before the Judicial and Bar Council against the bid of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya for the vacant ombudsman position. Mabigat ito, sworn opposition. Talagang na pinanumpaan. Marcoleta cited two grounds in expressing his opposition. He emphasized that Rimulya failed to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. The lawmaker also mentioned the controversial response made by Rimulya affirming Senator Erwin Tulfo's bending the law remarks, which he said constitute a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Tapos, binatikos. Grabing batikos. Sino bang mga bumatikos doon I think, retired Supreme Court Justice ba? Kalimutan ko yung pangalan. I'm not sure. Si Justice Noel Tiham. Yeah. Binatikos. Ano ba yan? You should apologize, Mr. Senator. Later on, nagpaliwanag si Senator Erwin Tulfo na bugso lang daw ng dami. Kaya lang ito naman Secretary Rimulya, nagsabi siya, yes sir. Yes, Your Honor. But anyway, magpasalamat tayo kay Senator Marcoleta sa ginawa niyang ito. I hope pakikinggan ng Judicial and Bar Council. Ang alam ko, pati si Senator Amy Marcos, nag-file din siya ng kanyang opposition, but I don't know kung sworn opposition ba. Iba talaga ang abogado kung gumalaw, no? Mabigat kasi kung sworn opposition. Anyway, ongoing ang ongoing ang deliberation siguro. Gusto ko lang ipaliwanag ulit sa mga hindi pa nakarinig itong paliwanag na ang Judicial Bar Council, Judicial Bar Council is part of our check and balances na nakalagay sa Constitution. Para yung mga magre-retire na Supreme Court Justice, ito Ombudsman, dadaan ka sa Judicial and Bar Council. Pag i-recommenda ka ng Judicial and Bar Council papunta sa Presidente, ayun na, may pag-asa ka. So, shortlist, 3 ata ang isasubmit. So, ang Judicial and Bar Council, separate ito sa Supreme Court. Ang members, ang chairman nila si Chief Justice Gismundo ngayon. Basta chairman, Chief Justice.
Tapos mayroong members ng mga retired justices. Think tatlo. So apat na yan, ano? And then may member galing sa academy. 5. Then automatic ang Secretary of Justice member pang-6. And then may member representative galing sa Congress. Kaya 7 sila. Ngayon, dahil applicant ang Secretary of Justice, so 6 na lang. 6 na lang ang voting member. So, sa isang aplikante, example, si Secretary Boying, dapat makakuha siya ng 4 na boto dito sa 6 para maisama siya sa shortlist. So, anybody, yung 17 sila eh. Pag ang isang applicant hindi nakakuha ng at least 4 votes, wala siya, tanggal siya sa ano. So, pipiliin yan, pipiliin. And I still believe on the independence ng ating judicial and bar council. Kaya, hindi ako nababahala. Kasi, nakakabahala. Baka magkatotoo yung sabi ni Senator Amy na Plan C. Pag nag-ombudsman si Secretary Boying, sasampan nila ng kaso si VP Sara at ipapakulong bago mag-2027 na malayo yun. Malayo. Granting, ha? Granting lang. Granting na maging ombudsman si Secretary Boying. Then, sampahan ng kaso si VP Sara. Ang ombudsman, ano lang yan? Parang prosecutor lang yan. Ang magawa lang ng ombudsman is i-indict niya yung nakasuhan. Example, VP Sara. Oh, yes. May probable cause. Indicted. Oh. Sasampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. And it will take time. Bago taon, baka by that time, may presidente na si VP Sara. Kaya hindi ako natatakot kahit maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya. The fight will go on. Wala as of now. Wala pa akong nakikitang makakapigil sa pagtakbo sa pagiging presidente ni VP Sara by 2020. Maliban na lang sa physical So ipagdasal natin ang ating minamahal na VP Sara, yung ligtas siya palagi kasi sa ngayon wala na, mga kalaban niya sa 2028 poros hindi na magsilbi, lalo na itong nangyari ngayon na flood control scam. Ang sino mang kandidato na i-endorse ng Marcos Jr. administration is a kiss of death, walang pag-asang manalo. Opinion ko lang ito. Ang malakas lang na kalaban ni VP Sara, walang iba kundi si ex-VP Madam Leni Robredo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.